GG! Good day, everyone! So ngayon, magdi-discuss tayo ng design. Kung paano ba mag-design ng compression members. So this one is relatively easy kung susundin natin yung table. Si compression members kasi, kapag nagde-design tayo dito, meron tayong sinusunod or pwedeng sundin, pwedeng maging basihan na table which is nandoon sa AISC manual. But of course, hindi lang yun ang gagawin natin. And actually, very short part lang yun na discussion natin, yung table. So, bibigyan ko kayo ng gist kung paano gawin yon. But, magma-manual calculation pa rin tayo sa pagde-design ng compression members. And of course, hindi talaga natin mako-cover lahat ng cases. So, this video was to get or to give you an idea kung paano siya ginagawa. And hopefully, may apply nyo yan sa capstone projects ninyo, sa final projects ninyo sa ating, sa subject, sa steel design. So, this one is an example wherein gagamit tayo ng table para mag-design ng shape na pinapahanap. As you can see, naka-screenshot lang siya. Galing to sa book ni Sergey. And kaya in-screenshot na lang natin kasi madali lang talaga gawin nito. Kumbaga ay titingin ka lang ng pattern basically. Check mo yung design strength, hanapin mo siya sa table, tapos ang design mo. Ganun siya kasimple. Okay? That's why hindi na natin siya i-discuss ng nagsosolve pa. Kumbaga, actually, wala kayong masyadong isosolve dito. So anyways, here's the problem. Meron tayong compression member. And may mga service loads. So note, kapag service load, okay, yan yung kung ano yung nandyan mismo, hindi pa siya nilagyan ng load combinations. So merong 165 na dead load, kilopounds, and 535 kilopounds na live load. Ang member natin ay 26 feet long and nakapin yung both ends, di ba? Gamit tayong ng A992. So by default, I do not know if I have mentioned or if you are aware, si A992, yan ay 50 KSI. Kapag hindi binanggit kung ano yung FY ni A992, by default, or sa mga books, sa mga references, when they say A992, by default, that is 50 KSI. But there are certain times na binabanggit nila specifically, let's say A992 grade 60. Okay? Kapag may karugtong yan, maglilipat na tayo ng landas. Hindi na siya 50 KSI. So, doon na tayo sa 60 KSI. Kasi nga binanggit na grade 60 yung steel natin. Pero kung wala nun, then automatic, nasa 50 KSI tayo by default. So, ang pinapahanap or yung pinapadesign sa atin ay W14 na shape. So, binanggit na mismo kung anong W, di ba? Ang daming W, 1, 2, 3, 4, 5, so on and so forth. So, wag ka na maghipakahirap, mag-stick ka daw sa W14 na shape. So, meaning, meron siyang certain depth requirement. Tama? Yung 14 is yung depth. Okay? So, gusto niya nandun lang sa range na yun or 14, di ba? Ang kanyang depth. So, ibig sabihin, actually kung imamanual mo to, madali na lang din naman kasi hindi ka na maghihirap masyado sa shape. But anyways, table ang gagamitin natin dito. So, ang una natin gagawin, kapag table ang gagamitin, so iba pag manual medyo iba yung steps. Focus tayo dito, table muna. Kapag table galing AISC, here's what you will be doing. Calculate mo si factored load. Okay? PU. Right? So, may PU na tayo. And si PU, we know that is equal or siya din si design strength. Okay? Diba yung ultimate strength natin when we are analyzing or designing, we want that to be equal sa design strength. So, as you can see, yung ating ultimate, siya na rin si design strength. So, may design strength ka na.
At that point, ang next mong gagawin, kunin mo yung effective length. So, yung effective length, paano kunin? Yung KL. We have a K. Sabi dyan, di ba, nakapin tayo. Pin connected. So, 1.0 yung ating K. Ano pa? Yung length, 26. So, meaning, si KL ay 26 feet. So, you have to remember that that data, di ba? 1054 ang ating design strength, which for sure marunong kayong kumuha. May effective length tayo. Then, mag-select ka na nung shape galing sa table. Sir, parang ang bilis. Yes, sobrang bilis. Kaya nga in-screenshot ko na lang kasi sobrang bilis niyang gawin. So, ganito yung gagawin mo sa table. So, ipapakita ko lang kung nasaan siya sa table. And you'll be fine. Okay? Sige, punta tayo sa table. Actually, hindi ko na kayo pupunta sa table. Kukunin na lang natin yung screenshot. Okay, galing sa table. Kunin na natin. Baka kasi malabo sa inyo yung AISC manual. So, for those who don't know, ang table na tinutukoy dito ay yung AISC Steel Manual. So, you can search sa internet kung wala pa kayong access. Meron yan, for sure. Hanapin nyo yung latest. So, what I have right now is, I believe, 13th edition or 14th edition. But, I think naman kahit medyo magkaibang edition, hindi naman maapektuhan masyado yung table kasi hindi naman nila i-rehaul yung table ng buo, di ba? So, for sure, yung may nabago lang doon yung mga provisions. Kasi may parang NSCP to, pero ng ibang bansa. So, yung mga shape, for sure, pare-parehas yan. So, anyways, yung stand nila should be the same. So, ito yung makikita mo sa table. Papakita natin dito sa screenshot. So, nandito na. Mayroon na tayong table. Magic. So, sa table natin, sinama ko na sa screenshot yung page. So, you know where to find it. So, nandito naman sa taas ng page as well. Kung nasa ang chapter, I do not know if this is chapter. Kung tama ako ng pagkakaintindi. Okay, so chapter 4. Nasa chapter 4 siya ng AIC. Makapal yun. 2,000 pages yun. So, nasa bandang somewhere, hanapin nyo lang yung design, member selection tables. So, that's for design. So, anong gagawin mo? What data do we have? We have the design strength and the effective length. As you can see here sa ating table, sa taas, nandun yung shape, W14 times. So, meron tayo nung shape and nung depth. And then, anong kasunod nun? Yung weight. Right? So, sabi sa atin, hanapin mo yung pinaka-magaan. And kapag nagde-design ka, yun naman talaga ang gusto natin, the lightest shape. So, hanapin mo among this. Actually, hindi lang to. Marami pang, hindi lang one page, basically. Nakalagay kasi dito, one page lang. Pero hindi lang ito one page. Meron pa yung next page. Pero sinama ko dito sa screenshot, ito na yung mismong page wherein nandun yung section na kailangan natin for the design. So, the design strength is 1 to 30. Anyways, hindi na natin i-discuss yung ASD kasi similar naman sila ng diskarte. Actually, same. Titingin ka nga lang sa ASD. So, 1,054 ang design strength and dapat yung effective length is 26. So, ang goal natin, lightest, pinakamagaan. Pero, syempre, dapat yung design strength mas mataas dito sa 1054. Hindi ayaw mo ng saktong-sakto lang, ha? Hindi mo gusto 'yon. Syempre, lalong hindi pwede mas mababa. So, either mas mataas, preferable natin yung hindi lang 1,060. Alam mo yung mga 6 skips lang yung factor of safety mo. Although may factor of safety na yung mismong pagde-design, ayaw naman natin na parang namang sakong-sakto, di ba? So, if you are the designer, you want to be on the safer side. So, kung kaya pa naman, medyo taasan mo ng konti sa 1,054. You are allowed kahit 1,100,
That's okay. Okay? Yung iba nga, mas mataas pa dyan. 1,300. Depende sa'yo yan. Okay? So, here, ang goal natin, mas mataas sa 1,054. Then, ang effective length is 26. Let's look. Una, effective length is 26. Nasaan yon? Ito. Yung vertical. Yan. So, effective length, KL. Right? So, kung may copy kayo ng AASC, check nyo yung page 418 of 2,181 sa PDF. Kung naka-PDF kayo. So, although hindi natin pinapromote to kasi parang pirated to, huwag nyo na lang isumbong. Baka ma-take down yung video natin for promoting pirated PDFs. So, mahal to in actual ha. 2,000 pages oh. Hindi yan mumurahin. Mahal yan. So, anyways, sana yung KL na yun. Ito, 26. Should I... Sulat pa ba natin? 26 oh. 26. 26. Then, design strength. 1,054. Nasaan dito? Okay, you'll see merong ASD and LRFD. So, kung ASD yung design mo, dito ka lang titingin. Pero take note, kapag ASD, syempre, hindi ka magpa-factored load. Hindi ka mag-multiply ng 1.2 and 1.6. Okay, that's a difference as well. So, dahil LRFD, dito tayo. Yan. So, 1,054. Pwede siguro magsimula tayo sa kabila para ma-check lang natin. Okay, let's create a straight line. Can I do that? No. It's straight, but yan. Okay, yung sa taas ng red. So, 708, negats. 782, 864, 956. Yun. Pasok no? Ay, hindi pa pala. 1,054 nga pala. 1,050 ito. So, hindi rin. Ano yung kasunod? Ayun. 1,230. So, although mas malapit si 1,050 sa 1,054, parang 4 keeps na lang yung diferensya. Hindi pwede yun. Okay? Failure. Failure siya or fail yun. So, dun tayo sa next. So, mas safe pa din to. Yung 145. So, therefore, ang pipili natin shape, di ba ang bilis? W14 by 145, wherein yung design strength niya is 1,230. You can double check this using manual calculation, which is hindi na natin gagawin. Marunong na kayo mag-analyze, di ba? So, i-analyze nyo if you want. So, kapag kayo nagde-design using table, importante yung analysis. So, kailangan yung gawin yung analysis after. Kung magti-table kayo. Okay, that's required. And kapag mag-manual kayo, is still required for double checking. If you do not think it is necessary, okay lang na hindi gawin. But kapag magti-table kayo, need nyo talagang i-double check. Although may chance naman na tama ito, ang purpose ng double checking is para matutunan ninyo kung paano siya ginagawa talaga. So, bilang engineer, hindi tayo pwedeng nagre-rely lang. Although that is the purpose of this. Na if this table, hindi natin alam kung paano siya kinukuha. That's the point. Okay? We can proceed na sunod lang tayo ng sunod. Payag ka ba? Gumagawa ka ng isang bagay, hindi mo gets kung paano nangyayari. So, you have to practice first. Kapag okay ka na, then, sa susunod, pwede mo nang, diretso ka na sa table. Gets mo na kung paano siya nangyayari. That's the whole point kung bakit kailangan siyang i-double check sa ngayon. Okay, sa susunod, kapag designer na kayo, I do not think necessary pa siya, or maybe on your own discretion, paano nyo siya gagawin. So, anyways, if you check the solution, diba, it says here, choose W14 by 145. Diba, ang bilis? Okay? Ganyan kapag gamit ka ng table. So, now, punta na tayo dun sa paggamit ng manual. Okay. Sige, next problem. Hindi na tayo magti-table ha. So, okay na tayo sa table. Mabilis na siya gamitin. So, here's how we design kapag manual. So, kapag yung shape na gusto mo, or wala sa column load table, or gusto mo lang talagang gamitin yung manual, okay, for the sake of learning,
magta-trial and error ka talaga. Okay? And that is actually for most design naman. Trial and error talaga ang gagawin. If you have an Excel file, that should be helpful para sa pagda-design ninyo. Okay? Not just as a student, kapag nandun na kayo sa mismong field. Meron kayong starting point. So anyways, kapag magda-design tayo, ang goal mo is to assume a shape first. Pero kapag magda-design ka ng isang structure, pang capstone mo, or pang project, it would be better kung before ka mag-design, alam mo na, or maybe may idea ka na, kung anong shape yung gusto mong gamitin sa yung structure. Mas okay na meron kang references na pwedeng pagbasihan kung ano yung mas suitable shape dun sa iyong design. For columns, common dyan na ginagamit is yung mga tubular, HSS, and ginagamit din yung I o yung mga W shape. Okay, they are common shapes for columns. So, mas maganda alam mo na agad kapag magda-design ka kung ano yung gusto mong gamitin. So, here are the steps. So, number 1, mag-assume ka ng FCR. Si FCR, di ba, siya yung buckling stress or yung critical buckling stress. Yung stress kung kailan magbabuckle na yung ating column. And theoretically, so kapag magda-design ka, need mo munang mag-assume ng FCR as well. So, need mo yan. Because kapag magda-design, wala pa tayo ng shape, therefore, wala pa tayo ng area. So, hinahanap natin si area. So, we need an FCR para makuha yung area na yan. So, theoretically, dapat sa FCR, equal siya kay yield stress. Okay? So, okay lang na gawin yan. Pero, it is important to know as well that in real life, most of the time, kumbaga common, na sa totoong buhay, si FCR and si yield stress, hindi yan equal tulad ng sinasabi dito. Most of the time, una nating i-reach, or mas gusto actually natin, na ma-reach muna ng ating steel yung FCR bago umabot sa pag-yield. Kumbaga, critical buckling stress muna bago yielding. Bakit? So, doon na tayo sa pinakaunang reason. Hindi unang reason. Obvious reason, hopefully. Imagine mo, meron kang value ng FCR. Sige, lagyan natin ng number. Ang yield stress ng iyong steel ay 50. Okay? So, ibig sabihin, kapag na-reach nung ating shape yung stress na yan, mag-yield. And that's what happens sa mga column. Kaya hindi naman napuputol yung column ng steel. Tama? Hindi mapuputol yan. Hindi mag-shear yan. Hindi mapuputol basta-basta. Yield yan. Mag-yield. Mababali. Mababaloktot. Imagine yung yield stress niya ay 50. Then, yung critical buckling stress. Ano again si buckling stress? Yan yung stress wherein kapag na-reach yan or lumampas dyan yung stress ng ating steel, siya ay magbabakel. So, alam naman na ang buckle, di ba? Okay. So, kapag mas mataas siya, let's say 60. Okay, 60 si buckling stress, meaning, in actual, mauunang ma-reach ng steel yung yielding. Naiisip mo ba ang mangyayari? What if nag-yield agad siya before niya ma-reach yung critical buckling stress? Before siya mag-buckle, bumaluktot na, alalahanin ang meaning ng yield ha. Di ba pag yield, nag-deform? Di ba? Yan yung deformation na hindi na babalik sa original. So, imagine mo yung column mo nag-deform na. Ano mangyayari dun sa 60? By that time, yung 60 na yun, obsolete na yan. Wala nang kwenta yun. Kasi yung steel mo, hindi niya na magagamit yung buong strength niya. Kasi, nag-deform na yung shape. Nagbago na yung shape.
nagbago na yung area. Nag-deform na eh. Hindi na siya babalik sa dati, hindi na elastic yung deformation. So, yung deformation due to yielding na yon, permanent na yon. So, hindi mo na magagamit ng buo yung 60. So, in actual, ang gusto natin, either si FCR and si FY is equal, pero yun ay rare na mangyayari. Hindi pwedeng sobra si FCR kay FY. So, most of the time, commonly, si FCR, that is always less than, sige, wag na always, most of the time, when I say most of the time, marami, 99.9% of the time, mas mababa siya kay FY. And kapag nagde-design yung mga engineers natin, ang ginagol nilang value ni FCR, usually, may goal. Okay, yung common, sige, wag na natin lahatin. So, yung common na lang na ginagamit nila, kapag nagde-design, since mag-a-assume lang tayo, again, mas mababa kay FY. So, paano po natin tatansyahin, sir, na mas mababa siya kay FY? So, usually, ang range na yan is 50 to 70% ng FY. So, kapag nagde-design sila, nag-a-assume sila ng FCR, so, around 50 to 70%. And sa totoong buhay naman, once nakapili ka na ng iyong steel, usually, ang makukuha mong FCR dyan, nagre-range lang din at this point. But hindi ko sinasabing ganito lagi. Ang meaning natin na magre-range dito, kapag ang design mo is structurally sound. When we say structurally sound, alam mo yung nagme-make sense. Ideal. Okay. Siyempre, may makikita kayong mga example na sobra dyan. So, normal naman yon. So, what we mean is yun yung mga design. Itong design na ganito, yung tinutukoy natin, ito yung dapat sinusunod. Ay, ito yung tama. Kasi alam niyo naman ang dahilan kung bakit hindi pwedeng sobra, di ba, sa FCR. So, dapat mas mababa. Ayaw mo din na magkapantay lang sila kasi parang wala ka ng, alam mo yun, wala ka ng breathing room. So, in actual, okay, mathematically, it just happens na pumapasok siya sa range na to. So, minsan, aabot ng 80%, that's okay. Basta hindi sumobra. So, okay, na-establish na natin ang reason kung bakit dapat nasa gantong range. So, once may FCR ka na, so, pipili ka lang. So, mamaya papakita natin kung ano yung, paano siya gagawin. Pag may FCR ka na, pwede ka na mag-proceed sa pag-determine ng required area. So, yung formula natin for analysis, ito pa rin. Nakikita mo to? For sure, familiar ka na. I-tweak lang natin para yung unknown ay si AG. So, meron tayo dyan para sa LRFD and ASD. For this discussion, focus tayo kay LRFD. Of course, you can learn ASD if you want. Pero dito sa discussion na to, stick tayo kay LRFD. So, siya na yung mas common ngayon. So, ginagamit pa rin sa ASD, of course. So, ito yung formula. Tweak mo lang. So, ano tong resistance factor natin? So, that is still, again, ano nga ulit? 0.9. So, 0.9 kapag walang, or kapag ang involved ay yielding. So, yield lang naman. Mag-yield lang naman yung column na steel. Hindi naman mag-shear yun. Okay? So, 0.75 if shear, 0.9 kapag yielding or deformation. So, may FCR ka na, may resistance factor ka na. So, you know how to get the PU, right? So, ito na yung strength na required nating ma-reach. Okay? Ito na yung design strength. So, at this point, may AG ka na makukuha. Then, mag-select ka na ng shape based dun sa AI as manual na papasok yung area sa ganitong range kung ano yung lalabas doon. Hahanap ka. Matrabaho yan. So, ganun talaga. Okay? So, hahanap ka ng area na yan. So, sa panahon ngayon, meron ng AI, meron ng internet. So, I believe makakatulong sa inyo yung paggamit ng ganun bagay para matulungan kayo mapahanap or mas mapabilis yung paghahanap nung gusto ninyong dinedesire ninyong area ng shape. So, matutulungan kayo nun. So, pag may na-select na kayong shape, ang next yung gagawin, babalik kayo sa
analysis. So, marunong na kayo mag-analysis, yun at yun ang gagawin mo. But this time, itetest mo ngayon ang napili mong shape. And kapag nakuha mo na yung shape na yun, itetest mo yun, kukunin mo ang kanyang available strength. And then, kukompare mo siya sa design. Ay, kukompare mo siya dun sa required strength. Okay? So, mag-a-analyze ka using yung diniscuss natin sa analysis. Pag nakuha mo na yung strength doon, compare mo lang sa nakuha mong PU. So, okay ka na. And, so, pwedeng ito rin. Actually, ito nakalagay dyan. Compute mo yung FCR. And i-check mo lang siya sa FCR na kailangan mo yung 50. Dapat di siya sosobra doon. Okay ka na. So, kapag hindi mo na-reach yung goal, okay, mas baba ang nakuha mong design strength ng iyong material kumpara sa required, di hanap ka ng mas malapit-lapit doon sa initial mong napili, pero mas mataas yung area, mas mataas yung inertia. Inertia nga ba? Area. Okay, area lang pala. So, yung mas mataas na area, then you'll be fine. Diba? And babalik ka sa simula. Ito pa pala, number 6, check mo yung local stability. Although most of the time, ang mapipili mong shape ay okay naman. Pero, okay naman sa stability. But, necessary pa rin siyang gawin just to be sure na yung pipiliin mo ay hindi slender. So, again, di ba kapag slender, alam na natin na iba yung method ng pagde-design. Which is hindi ko natin diniscuss kasi medyo mahaba-habang discussion din yun. Pero nasa NSCP yun. Nandito rin siya sa book ni William T. Sege. So, may extra step yon. So, you want to iwasan yon. Actually, in general, hindi talaga desirable yung slender element. Alam nyo na ang meaning ng slender, right? So, hindi natin gusto yon sa structure natin. Nakakatakot sa manonood na parang nagwawobble yung structure mo dahil slender siya. So, ayaw natin yon in general. So, mas okay na i-check mo just to make sure na hindi tayo lalagpas doon sa ilan nga kapag column? 200? Diba? Ilan yung requirement sa column? If not mistaken, 200 yon. So, 200 dapat si KL over R natin. Okay? Ito ay para sa slenderness ratio. Tapos, meron din tayong stability check para naman sa B over T and then H over T sub W. So, you have to check all of that para lang sure ka na wala kang binibreak na requirements. Okay? So, in summary, here's what you need to do. Get the FCR, usually given. Kunin mo yung 50 to 70%. Yun ang gagamitin mo para sa 50 to 70% ng FY. Yun ang gagamitin mong FCR for the design para makuha ang area. Kapag may nakuha kang area, punta ka sa AISC manual, pipili ka ng shape, then i-analyze mo yon as a whole para makuha ang design strength, then i-compare mo siya sa nakuha mong PU. Kapag okay na, tapos na. Pag hindi, ulit. Okay. So, let's say naging okay. I-check mo siya for stability, yung width to thickness ratio. Just to be sure na siya ay slender. Actually, preferable na unahin mo yun. Ba't kasi pinahuli? Ito kasi nakalagay dito kaya huli kong binanggit Pero mas preferable siya na before ka mag-analyze, check mo muna for stability. Para hindi masayang yung effort mo. I-check mo muna kung pasok yung width to thickness ratio, yung KL over R is less than 200. Kapag sure ka na napasok siya doon, okay na. Okay? Bago ka mag-proceed sa checking kung siya ay pasok sa strength or sa required strength. So now, pag-solve tayo ng problem. Okay? Let's do that. So meron pang ibang example sa book, pero I guess we'll just stick to this one. Okay. One problem. So here is the problem. Magda-design daw tayo. Select tayo ng W18 shape of A99 steel that
can resist a service dead load of 100 kilopounds and a service live loads of 300 kilopounds. Given sa atin si effective length. So before we proceed, just to give you an idea kung ano yung gagawin, sir, what should we do kapag ang effective length natin ay magkaiba sa dalawang axis? Di ba na-encounter nyo na yan sa analysis? Merong possibility or merong designs or possible scenario wherein sa major axis and sa minor axis, sa x and sa y, magkaiba yung length or yung L, effective length, unbraced length. So kapag nangyari yon, if you check Sege, merong possible way, a scenario wherein ang ginagawa, kinukuha mo yung ratio ng Rx and Ry. Para saan po yun, sir? Para yun sa KL over R. Gagamitin mo yun for analysis. So, may ginagawa doon, pero hindi na natin didiscuss. Okay? That's the straightforward way. Ang ituturo ko na lang is yung foundation. Okay? So, anong gagawin mo kapag magkaiba? Ito ang straightforward way. Ito yung di ka na magpapakaisip kung ano yung gagawin mo diskarte. I-try mo parehas kapag mag-a-analyze ka. I-try mo parehas, i-check mo yung mag-go-govern. Tapos, diba? Balikan natin yung steps. Ano lang ang kailangan mo? Determine mo yung area. Pag natapos mo na yung area, mag-analyze ka. So, ano po ang gagawin kapag may magkaibang effective length? Okay lang, i-analyze mo parehas. Kapag hindi pumasok sa kahit isa doon, tapos, pili ka ng bagong shape. So, ano yung point ko? Huwag niyong i-overthink. Kapag dalawa na yung shape na yung kailangan niyo i-consider. Okay? So, ituturo ko kapag isa lang. So, kapag dalawa, basic na yun sa inyo. Okay? So, select a W18 shape of A992 steel that can resist a service dead load of 100 and service live load of 300. So, ang gagamitin natin dito ay LRFD. So, ano po ang uunahin? Kuha muna tayo ng PU. Of course, kailangan natin yan mamaya para makuha si HE. So, we only have dead and live load. So, 1.2 dead load, which is 100, plus 1.6 live load, that's 300. So, ilan yan? 1.2 times 100 plus 1.6 times 300. So, 600. Ibig sabihin, ang pipiliin nating shape, its design strength should be greater than 600 kips. Okay, so ano ang gagawin natin after this? Mag-assume tayo ng FCR. Since we are given a A992 steel, ang Fy niyan by default, so Fy niyan ay 50 KSI. So next step, determine the FCR. Mag-assume tayo. Anong sabi natin? 50 to 70%. Actually, kahit saan dyan, sa 50 to 70% na yan. Hindi kayo magkakamali. Kasi nga, design to eh. Kayo ang bahala sa design nyo kung paano mo gagawin, di ba? Yung iba nga dyan, over-design eh, para lang may makuha eh. So, sa atin, or sa design ninyo, it's okay. As long as napunta kayo sa safe side. So, for sure naman kapag nasa field na kayo, inyo nang maiintindihan kung ano yung dapat yung gamiting range. Right? Siyempre, may perfect range lagi yan. So, dito tayo, 50 to 70. So, ang pwede mong gawin, between 50 to 70, 60%, di ba yung gitna dyan? Okay? Pwedeng yun ang gamitin mo. Okay? Pero sundin natin yung ginawa sa book. So, pili tayo ng 2/3, or piliin natin is 2/3 Fy. So, no particular reason, di ba? Between 50 to 70% pa rin naman siya. Pasok, di ba? Ilan to? 2/3, 66. Right? So, maganda lang tingnan, no? 2/3. Pero, pwede ding 1/2. Walang problema dyan. Pero dito tayo sa 2/3.
So, if it's 2/3 ng Fy, ilan po yan? So, 2/3 ng 50, so that's around 33. 33 KSI. Okay? Sige. Kunin na natin ngayon ang required AG. So, for AG, okay, balikan natin ang formula, although marunong ka na kung paano kunin to. Galing lang yan sa 0.9 FCR AG. So, AG is equal to PU over 0.9 ng FCR. So, PU over 0.9 ng FCR or 600 over 0.90 times 33. So, ilan po ito? 0.9 times 33. 20.2 square inch. Okay? Sige. So, kapag nandito ka na, pupunta ka ngayon sa AISC Steel Manual, which is hindi ko na ipapakita kung paano ko hinanap. So, hopefully, marunong na kayong humanap or tumingin ng table at this point. Hanapin nyo lang kung anong W18 yung merong 20.2 or greater na area. So, itry nyo muna yung pinakamalapit sa 20.2 since first trial to, hindi naman natin ina-expect na makuha agad natin yung tamang shape. Just to see kung nasaan na ba tayo dun sa kailangan nating shape. Kung medyo malapit na ba tayo sa katotohanan or medyo malayo-layo pa. Para mayroon tayong benchmark. Again, itong initial value na to, benchmark lang to. Okay? And yung 50 to 70% ng binigay ko, that's not absolute as well. Yun ay common lang, pero kapag nagde-design kayo at gusto nyo gamitin, gusto ko 0.4, go. As long as kapag nakuha mo na yung shape and kapag na-analyze mo, it happened that medyo malayo ka dun sa design. Halimbawa, ang kailangan mo lang na design strength is 100. Tapos ang napili mong shape by the method na kinuha mo ay nasa 400. Di ba? Medyo malayo. I-adjust mo na. Okay? It's not the first trial that you need to be perfect. Yung mga subsequent. So kapag nakuha mo yung una, mag-adjust ka na sa kasunod. Yun lang naman ang point doon. So anyways, so as we scroll sa AISC manual, ang shape na may pas mataas na area sa 20.2 na W18 is, yan, pipaste ko dito yung kanyang ang kanyang mga data na kailangan natin. So anong mga kailangan natin kapag nag-analysis na compression? Kailangan natin ng, so test shape muna tayo or try natin. Ano kailangan natin? AG niya, dapat mas malaki sa 20.2. Then, kapag nag-a-analyze na tayo, kailangan natin si RX or to be, sige, RX and RY na lang. RX, RY, ano pa ba? Okay, kapag mag-check tayo ng local stability, so, dahil W to, kailangan natin si H minus, ayun, yung K-des. Hopefully, naaalala nyo to sa pagkuha ng width to thickness ratio, yung width ng flange, and yung thickness ng flange para to sa B over T. Diba? Yung local stability. Ano pa ba? I guess that's all. Right? Right. Ito lang kailangan natin. Itong H, KDAS, BF, and TF, ito ay para sa local stability. For the design itself, so si AG and si RX and RY lang yung kailangan natin. So let's find, using AISC, yung shape na kailangan natin. Ayan. So, upon searching sa AISC manual, so, nakuha na natin. So, actually, hindi ko sa manual to kinuha. Kinuha ko lang sa internet. Okay naman to, na-check ko na to. Same naman yan.
Okay, let's say same. So, same siya sa manual. So, ito ang pinakamalapit. Okay, ito rin naman ang ginamit sa book. For first trial, let's try natin yung W18 by 71. Bakit? Ano ba yung area niya? So, 20.9 inch squared. So, ang goal natin, mas malaki sa 20.2. Okay, so 20.9. Okay tayo dyan. Then, kailangan natin yung iba. Ito na yun. Wow, magic. Okay, tatabunan na natin yon. Ito yung steel properties ng W18 by 71. So, A992 steel siya. Actually, kahit hindi naman A992, ito pa rin naman yung shape. Ito pa rin naman yung area. So, this is the area, the RX, the RY. Since yung length niya is the same for both X and Y, so automatic na yung R na gagamitin natin is yung minimum, yung RY. Okay, hopefully that is clear by now. So yung RY ang kailangan natin dyan. And yes, at this point, okay na tayo. Check muna natin for local stability. First, yung KL over R minimum. Dapat siya ay less than 200. So, check natin. Ano po yung KL? 26 feet. Times natin sa 12 para maging interest. Divide natin sa minimum radius of gyration, yung RY. 1.70. Okay. Basic. Times 12 divided by 1.70. So, 183.5. Medyo malapit na sa 200, pero kaya pa. Diba? Kaya pa. So, okay. Lagyan mo dyan. Okay po. Ayan. Next. Test natin yung flange. So, for flange, hopefully, wala ka pang amnesia. Diba? Width ng flange over thickness ng flange. Diba? Width to thickness ratio. So, BF, so that is 7.64 divided by 2. Again, dalawa yung flange. Right? Konting recall lang. So, yung kalahati lang yung unsupported. Hopefully, naalala mo. So, divide natin over yung thickness ng flange na 0.810. 7.64 over 4.775. So, wag ka muna magpanic. Check pa natin yan mamaya. Then, yung isa pa, ano nga yun? With, ayan. Para naman sa wave, ito yan, H minus 2K DES. Hopefully, naalala talaga. Tapos, thickness ng web. Ayun, wala pa pala tayong thickness ng web. Meron ba? Wala pa. So, kunin natin yung thickness ng web. Kailangan pala natin yan. Alright, so sulat natin. H is yung depth natin, 15.5. Actually, not this one. That's the 18. 18. Okay, 18 minus 2K DAS. Ay sir, bakit po hindi 15.5 ang gagamitin natin? So, baka pala malito kayo. Ang tinutukoy na dyan na H, ba't kasi H? Palta na nga natin, confusing. So, yung depth, okay? Remind natin para hindi kayo ma-confuse. Ayaw natin naka-confuse. Ang tinutukoy na unsupported length dyan is this one. Nasaan po si depth? Ito. Nasaan po si 2K des? Mula doon sa top ng flange hanggang doon sa fillet ng weld. So, yung unsupported length is mula doon sa dulo ng fillet weld. Yung may welding na part, yung naka-curve. Parang clear spacing, kumbaga. Ayan. So, hopefully, nag-guess yun na yung logic kung saan galing yung depth minus yung 2K. O bakit 2K? Kasi isa sa taas, isa sa ilalim. Ayan. Para hindi lang ma-mistake kung ano yung pinagmama-minus doon.
Yan. So, 18 minus 2 times 1.21. Uy, nag-iba color. 1 point. Ayan. Over thickness ng web na hindi nakalagay dyan, pero it is 0.495. Ayan. So this is 31.47. Okay, so 31.47. Sa ito pala, if you will notice as well, para hindi na rin malito masyado, itong H na to, yung 15.5, halos equal na yan dito. Ano? Yan. Kapag tinype nyo sa calculator, makikita nyo naman. 18 minus 2 times 1.21, yan na yun. Okay? So, itong part na to, this is H. Okay? So, hindi magsasakto talaga yung mga value niyan kasi, guys, maliliit na yan. Patawarin na natin yung gumawa ng table. Yan. So, we have the stability, the width over thickness ratio. Check lang natin for planche and for web kung pasok siya dun sa table. Nasaan na ba yung table na yan? Ito. Yo, tayo dyan. Diba? Naalala mo pa? So, para sa flanges, 0.56. Diretso na natin. 0.56 times square root of 29,000 KSI over Fy na 50. 13.49. So, hindi ko na ipapakita kung saan galing. Layo na pala natin. Sana yan? Yan. 13.49. Para sa flange. Pasok? Oo naman. Diba? Okay. Next, para dun sa web. Web. Ito. H over T sub W. Ayun. Kapag may H ka pala, pwede mo nang idiretso. Hindi mo na kailangan gawin yung minus natin kanina. So, 1.49. Ilang kaya to? $35.88. So, check natin. 35.88. Ayun, no? Pasok. 35.88. Ay, okay naman. So, if it happens na hindi okay, ulitin nyo na. Mas okay na yon. Kaysa mahirapan kayo mag-design ng non-slender, gawin nyo ng slender. So, okay na tayo. Proceed tayo sa next part. So, ano ang next part dito? So, as you have, recall natin, ano ang gagawin sa analysis after ng KL over I? KL over R? Okay. Yes, yung case 1 or case 2. Diba? Kino-compare natin si KL over R minimum, which is, sulat ko na, 183.5. Hopefully na-store. Ako hindi. So, i-store ko muna. 1.7. 183.5. Ko-compare natin yan sa 4.71 square root of E over Fy, right? So, ilan to? 4.71 square root of 29,000 over 50. So, 113. Patay tayo dyan. 113.33. Therefore, yes, siya ay greater than yung KL over R. So, when this happens, di ba may case 1 and case 2? Nasaan to? Therefore, case 2. And sa case 2, ang FCR natin ay 0.877 ng FE. So, kunin na lang natin si FE para may FCR tayo. So, si FE is yung Euler's buckling stress. So, pi squared yan over KL over R squared.
So, pi squared times 29,000 over yung 183.5, right? Squared. Check natin. Ano si FE? So, pi squared times 29,000 over 180 squared. 8 point, excuse me. 8.4974. Pangit ng 8.4974. KSI. Then, kunin mo yung FCR. Diretso na natin, guys. So, 0.877 nung nakuha natin. 877. 7.45 KSI. So, yan yung ating FCR. Okay? So, ang next na pwede mong gawin, kunin mo na yung PU. Okay? Get the PU. Pero ako na magsasabi, hindi yan mag-safe. Bakit? Nung nag-design tayo kanina, di ba 20.2 yung dinesign natin? Hindi umabot yung 7.45 dun. 33 pala. Yung FCR na ginamit natin is 33. Yung nakuha nating FCR ngayon ay 7.45. So, using the same area, for sure, hindi natin ma-reach yung 600. Sige, texting natin. Ba't kaya ang daming daldal ni sir? Hindi lang ipakita. So, pakita natin. So, yung distance strength natin is 0.9 times yung FCR, which is yung 7.45. Then, yung area na 20.9. So, ang goal natin, dapat ito ay mas malaki sa 600. Tingnan natin. Yun. Kitang-kita, oh. Keeps. Sobrang layo. Diba? So, kapag ganyan, malayo talaga. So, pwede mong gawin, straightforward, galing sa 20.2, lakihan mo, biglang gawin mong 30. Okay lang yun. Ang goal mo lang naman, magkaroon ka ng benchmark. And sa totoo lang, kung tinatamad ka ng gawin pa yung pinaka-first part, although hindi ko pinapromote, like gawin mong i-skip mo to, okay lang eh. Kasi at the end of the day, mag-a-analyze ka din. Yun nga lang, mas mahihirapan kang mag-set ng benchmark. Kumbaga wala kang system. Yun ang importante doon. So, anyways. So, malayo. Okay, ulit. 'Di ba? Next trial. So, ang pwede mong gawin, 'di ba may nakuha kang FCR na 7.45. Tapos, initially, ang ginamit nating FCR ay 33. 'Di ba? 33 yung pinakauna. So, 33 and yung bago, ang gawin mo kapag sobrang layo, yung midpoint ng dalawa. Average. Sir, what if medyo malapit lang? Di dapat medyo malapit lang sa 33 yung bago mong, ang sunod na test mo kumbaga, for area. So, kung malapit lang naman yung sagot, imbis sa 33, pwedeng gawin mo 27. Or, wag ka na umulit, pumili ka na lang na mas mataas na shape. Diba? Halimbawa, W18 point times 71. Lakihan mo. Gawin mong W18 times 85. Pwede yan. Pero kapag sobrang layo, mag-average ka na lang. So, ano yung average ng 33 and ng 7.45? So, around 20. Diba? So, dun tayo sa 20 na FCR. So, for second trial, try natin na yung FCR natin, assume lang to, is 20 KSI. Siya yung midpoint noong 7.45 and noong 33. Okay? So, wala naman masyadong mathematical explanation kung bakit ito. Parang more of the fact na sobrang layo kasi ng initial assumption natin. Gusto natin na yung magamit natin o yung kasunod na area na makuha natin ay medyo mas malaki na. 'Di ba imagine mo sa formula natin, which is para makuha si area, kailangan natin ng PU over P times FCR. Kapag mas maliit yung FCR, anong tendency? Yun, lalaki yung area. 'Di ba? So kung from 33 naging 20, nakikita mo na ang mangyayari. Ang laki nung jump nung
paglaki ng area natin. Okay, let's try. PU ay 600. So, 0.9 times 20. So, ilan yan? 600 over 0.9 times 20. 33.33 inch squared. So, ang gagawin natin, maghahanap tayo ng shape sa AASC na ang area ay mas malaki sa 33.3. Sige. And I believe kapag pumili tayo ng area mas malaki sa 33.3, maliit na yung chance niyan maging slender. Sir, bakit po? Kasi nga, yung mas maliit kanina, hindi na naging slender, eh, paano pa kapag mas malaki? Na, i-guess mo yung, yung concept kung bakit nasabi ni Sir na ganun. Saan ba nakabase yung slenderness? Di ba sa R? So, meaning, kapag mas malaki yung shape mo, automatic, mas malaki yung R. Right? So, mas maliit na yung chance na maging slender pa siya. Actually, tinatambal lang akong i-check pa siya. So, hindi na natin i-check kung siya ay slender. Pero, for you, mas okay pa rin na i-check kung siya ay slender. Yung width to thickness ratio ba? Yung ito. Yung BF over... Actually, check na nga lang natin. Meron naman tayong ng reference, di ba? O nga, sige, check na natin. Ba't pa kasi hindi? Sige, check na natin. Tamad talaga ni Sir. Okay, pipili na tayo ng shape na ang area ay 33.33. Wait lang, hanap lang ako. Yan. So, para sa bagong shape, try natin ang W18 by 119. So, ito yung nasa AISC, yung pinakamagaan na merong area na mas malaki sa 33.33. Okay? So, ito yung kanyang properties. Let's show it. Yan. Ay, saan galing yan, sir? Ang galing yan sa AISC manual. Huwag mo nang itanong. So, meron tayong EG, RX, RY, HN. So, meron naman na tayong pagkukumparahan. Nandito na yung, yung 13.49, 35.88, tapos yung 200. Para sa stability. Okay? So, let's check for stability. First, para sa KL over R. So, 26 pa rin naman. Pero yung minimum R natin, obviously, is magbabago. So, 2.69. Wow. Takes 2 and 6 over 2.69. 115.99. Okay? So, less than 200. Shape, di ba? Okay. Next, para sa flange. BF over TF. So, yung ating BF ay 11.3. Ang ating thickness ng flange is 1.06. So, divide 2 ha, always. And so, 11.3 over 2 times 1.06. So, 5.33. Less than yan saan? Sa 13, right? Sa 13. Yung isa naman ay 35.88. So, okay. Okay. Diba? Sige, huwag lang sulat. Okay. Yung isa naman, H over thickness ng web. Diretso na natin. May H tayo. 15.2 over 0.655. 655, 15.2, 0.655. 23.21. Okay, wala na. Finish na. Mas mababa yan sa 35 kanina. Alright. See, diba? Therefore, this shape is non-slender. Alright. Most naman ng nasa manual talaga ay non-slender. So, okay tayo dun. Okay, next. Check na natin kung case 1 ba or case 2. So, KL over R, yung 115.99, siya ba ay less than or equal sa 4.71 E over square root of Fy? Huwag mo na i-solve. Na-solve na natin kanina yan. Ilan yun? Sana ba? Sana. 113.43. 113.
mas malaki pa din. So, case 2 pa din. So, case 2. Case 2 tayo, case 2. So, therefore, ang ating FCR ay 0.877 ng FE or 0.877 ng FE which is wala pa. Wait lang. So, FE ay pi squared ng 29,000 over yung KL over R natin. Squared. Binibilisan ko na. So, alam nyo na yung process niyan. Paulit-ulit yan hanggang makuha natin yung tamang bagay. Yeah. Ay, hindi ko na-store. Sige. So, 21.27. Right? So, kunin natin yung FCR from that FE. 18.66. So, for sure, this one will not be safe as well. Try natin. So, yung ating design strength, IPN is equal to 0.9 times FCR times area na 35.1. Right? You know? Okay. So, 0.9 times 18.66 times 35.1. 589. And this is less than sa 600 na requirement. Therefore, not safe. Hindi ko pala nalagyan kanina ng therefore not safe. Perfectionist ka, di ba? O, lagyan mo. Less than 600, therefore, not safe. Alright. So, wala pa din. Di ba? Wala pa din. Pero, kung mapapansin mo, unlike kanina, na sobrang layo, ilan yun? 500, 140 sa 600, ang layo. 589. So, malapit na. Diba? So, very, 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 very close. So, kapag ganyan, pwede mo nang piliin or i-try yung kasunod. Meron yung kasunod eh. Kung titignan mo yung table, may katabi yan, yung nasa taas nun, pwede mo nang piliin yun immediately. Pero kung may guts ka na parang hindi pa rito safe pwede kang mag-skip doon, yung next. Kung sa tingin mo masip yun, okay lang yan. Ayan. So, very close na. So, try natin yung mas malapit o yung mas mataas na malapit lang dito sa shape na W18 by 119. So, tingnan natin kung ano yung pinakamalapit.